Okay, 10 kilo ka sa loob. Ano siya, 6 months na kasi ito. Pinaano ko to Pasok pa sa ano. Nakapapanood, sino ba nakakapanood sa akin? kami. Kayo. Alam niyo yung sinasabi kong 8 months, 6 months ka to, 6 months sabi mo. Pasok na pasok kayo sa reglementary period. Ibig sabihin, kailangan may baon kayo ng 10 kilo ka sa loob. May baon ba kayo? May baon kayo? Anong baon? Medyo may aray yan eh. Medyo. Akala ko nakapapanood yung mga frozen shoulder. Madalas ko yung sinasabi. Puso ka konti. Tingnan natin. 6 months. Pero naigalaw ko siya. Kaya lang pag medyo mataas na, Masakit na. tapos umabot talaga sa kilikili para namaga. Yes po, talagang totoo. Ang tawag doon, inflammation. O, tingnan natin ha. Tingnan mo. O. Habang pataas ng pataas, pahigpit ng pahigpit, pasakit ng pasakit. Kasi kailangan yan. Kahit biglayin, Oo. ito, pag pag binigla ko, sakit. huwag na natin biglayin. Baka may matay kayo. Huwag naman po. Hindi. Yan. Sa mga diabetic person, 90% of diabetic person sabi nga bibistahin ng ganyan. Pero hindi naman makaka-apekto yung pagiging diabetic nyo sa adjustment. Nakaka-apekto ang diabetic, maaring tumuwi yan sa kabila. Pero anong gagawin natin? I-address natin diabetic. Yung maintenance nyo, pag may edad na, kailangan talagang maintenance yan. O, ibig sabihin, humihigpit na. Ang insulin kasi, to dilate the blood, pabubukahin yung ano mo para makapag-circulate yung ano mo. Kasi pagka hindi ka na in-insulin o wala nang kinikreate na insulin yung katawan natin, yan na. Kakaroon na tayo ng maaaring ma-stroke tayo. Pinsang buo or kapatid ng diabetic ang stroke. Nag-i-insulin na kayo. 6 years. 6 years na kayo nag-i-insulin? 16 years akong diabetic. 16 years na kayo diabetic. Okay. Pero ma'am, walking, magbilad-bilad sa araw ha? Wala kayo dapat ikatakot, magbilad-bilad lang kayo sa araw tapos sabayan nyo na rin ng walking, hindi yung nakabilad lang sa araw. Eh, parang walking lang. Ito, tiisin nyo lang to. Kaya nyo yan. Sumigaw lang kayo ng Darna. Wala naman kayo sakit sa puso. Okay, very good. Pero sa bato, meron. Meron din kayo sa bato. Ano mga po, stage 4 ako is CKD. Chronic kidney disease. Okay, dito na lang tayo, hindi ko na kayo padadapain. Hindi ka rin pwedeng hatakin eh. Pag may mga basta-bastang, pag may mga ganyan, hindi handa yung ano nyo. Pagka may tama kasi kayo sa bato, yung immune system nyo, apektado. Tapos si mami nag-i-insulin na rin para sa ano, ang tulong ng insulin, pampabuka ng ano yan, ugat para dumaloy ng maayos yung ano nyo, malagkit na dugo. Dadayain lang natin ito, ma'am. Pwede ko naman kayong i-traction, pero yung padadapain, didiinan dito. Kung may chronic kidney disease kayo, baka mag-react yung kidney nyo. Kasi hindi yan basta-basta tinatabig ng walang dahilan. Relax lang. Kaya? Malakas naman pa ng pain toleration nyo eh. Kaya nyo yan. Relax lang ha. Sumigaw lang kayo ng Darna pag may pain. Ganun lang. Okay, relax lang ha. Iangat ko muna. Relax lang. Aray! Sigaw nyo na ng Darna. Ha! Okay lang? Kala ko naman. Pero sakit din. Hindi, inuunahan lang ako ni mami na para hindi ko na ituloy. Siyempre, sa akin, hindi po pwede. Nasumulan na, dire-diretso na yan. Kahit mag-aaray-aray kayo dyan, alam ko na may kalalabasan yan. Sumigaw lang kayo ng Darna. Kumbaga, kailangan talaga magbaon kayo ng 10 kilo na kasaloob. Kung nanonood kayo sa akin, pagka frozen shoulder talaga, lalo kanyang pasok ka sa 6 months ka, hanggang 8 months siya na lintik talaga. Pero, ganun din yan. Hindi ka man i-treat,
Pag natabig ka or nagkamali ka ng kilos or napaganon ka, ano nararamdaman mo? Masakit po. Ganon din eh. Eh dito, pag tinabig ko, aray, pero 20 seconds, tapos may aasahan ka ng treatment. Hindi, ganon nga rin eh. Natatabig ka, nasasaktan ka rin. Doon ka na sa natabig ka, pero may benefits after. Okay? Kaya hindi ako natatakot ba kahit mag-aaray-aray kayo dyan, susundin ko yung ano ko. Okay, relax lang. Kabisado ko naman ito, wala kayong dapat ikatakot. Ah! Sige, sigaw nyo lang, Darna. Sakit. 20 seconds lang naman yan, 20 to 30 seconds. Kaya ako yan ini-explain sa inyo kasi talagang mararanasan nyo yan. Lalo pag kayo ay diabetic, sabi nga ng doktor, 90% of diabetic person, hindi kayo makakatakas dyan. Kumbaga, ilan lang yung nakakatakas? 10 piraso. 10% lang pag diabetic kayo. Kaya kahit pa paano, 2 weeks, nararamdaman nyo na, medyo may ngalay-ngalay. Kunyari, ito, example diabetic si mami. Nararamdaman nyo yung balikat nyo, parang naaangat pa siya, pero parang may kumikirot-kirot na rito. Parang pag idiniin ko sa pagtulog, parang sumasakit-sakit na Hindi rito. na ako makatulog kasi. Ito nga ma'am, kailangan nyo nga, ito na nga yun eh. Sinasample ko lang to. Kailangan nyo itong ma-adjust. Kasi pagka hindi ko to binago, hindi kayo makakatulog 2 buwan pa kayo magsasuffer. Pero ngayon, pag na-adjust na yan, kahit tabigin na kayo ngayon dyan, hindi na basta-basta. Hindi katulad pag tinabi kayo, ay! Alam niyo naman, tsaka pag dininan nyo, sige, subukan yung dinan. Subukan yung dinan. Oh, anong difference ngayon? Hindi ko siya. Oh, di na siya masakit. Lang meron pa. Pwede. Kaya na. Hmm. Hindi katulad yan kanina. Yun yung magiging benefits nyo yan. Matabig kayo, pwede nyo nang diinan. Bearable na. Hindi katulad konting, para kayo nana. Konting ganun. Aray! Tapos gigisingin na niyan kayo. Pag nagising kayo naman ng araw dahil sa kirot, hindi na kayo makatulog ulit. Yun po yung kaya natin kumbaga ipinapaliwanag sa inyo ng maayos para maikumpara nyo. Anong gusto nyo? Galawin na nasaktan kayo? Or hindi gagalawin? Or matabig kayo ron sa bahay nyo na nagmimilipid din kayo sa sakit? Mamimili lang kayo eh. Last na to, kailangan matapos yung treatment. Ah, Thank you. Yan yung pinakalas. Okay lang kayo? Kaya? Oh. Tapos ito yung araw-araw nyo gagawin ha. Kaya? ginagawa ko yun. Kaya. Tapos ngayon, kanina, pag tinaas, masakit ka agad. Habang tumataas. Ngayon, abot mo na yung tenga mo niyan. Tignan mo, oh. Yan yung benefits niyan. Magdusa man tayo ng ilang segundo, pero, tignan nyo yung kapalit. Kasi di ako makagalaw dito. Baka O ngayon, o ba't naabot mo? Kasalanan niya, pumunta kayo rito. Kailangan nyo lang mag-taste.